Sa simula ng pelikula, makikita natin ang pinakakinatatakutan na hitman sa Japan na nagngangalang Natsu. Isang gabi, siya ay nasa kanyang secret workshop at maingat na hinahasa ang kanyang espada. Si Natsu ay itinalaga sa nakakatakot na gawain ng pagpuksa sa Yakuza Mafia na nang ibabaw sa Shinjo City sa loob ng mga dekada. Ito ang huling trabaho niya bago siya magretiro bilang isang hitman. Bago sumabak sa misyon ay naglaan ng sandali si Natsu para kumain ng siopaw, at nang kumpleto na ang lahat ng kanyang paghahanda ay nagmaneho na siya patungo sa hideout ng Yakuza. Samantala sa loob ng Yakuza hideout, isang tauhan na nagngangalang Ray ang nagulat sa matandang boss ng Yakuza na si Gato na isang bagong grupo ng mafia ang pumalit sa kanilang negosyo sa daungan at nagpaplano na labanan ang kanilang awtoridad. Si Gato na walang kibo ay ngumiti lang, tiwala na walang makakalaban sa kanya. Sa isang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan, pinarusahan ni Gato si Ray para sa kanyang pagkabigo na pangasiwaan ang bagong grupo ng mafia sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay may isang malakas na ingay ang tumunog sa labas ng hideout, si Natsu pala yun na handang tapusin silang lahat. Gamit ang kanyang espada, mabilis niyang pinatay ang 12 dosenang miyembro ng Yakuza. Matapos ubusin ng mga tauhan kasama si Gato, sinubukan ng isang natitirang miyembro ng Yakuza na patayin si Natsu. Buti na lang at dumating ang kaibigan niya na si Jam para tumulong, kahit na medyo na late siya dahil tinapos na ni Natsu ang karamihan sa mga miyembro ng Yakuza. Pagkatapos ng misyon ay tinanong ni Jam si Natsu tungkol sa kanyang mga plano sa pagreretiro, ngunit nanatiling tahimik si Natsu at naglakad palayo. Pag-uwi ay binati si Natsu ng kanyang pinakamamahal na asawa na si Akira at anak nilang babae na si Nami, ang kanyang maliit na pamilya pala ang dahilan kung bakit gusto na niyang magretiro. Pagkatapos maligo ay biglang narinig ni Natsu ang pagsigaw ni Nami, maingat siyang lumapit sa sala kung saan nadatnan niyang bihag ang kanyang asawa at anak ng 5 lalaking nakamaskara. Ang mga lalaking ito ay ipinahayag na ang bagong grupo ng mafia na nagbayad kina Natsu at Jam upang lipulin ang grupo ni Gato. Ayaw nilang magretiro si Natsu dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagpatay at sa kanyang reputasyon bilang devil ng Shinjo City. Nang subukan ni Natsu na lumaban sa isa sa mga may hawak kay Nami, ang pinuno ng mga lalaking nakamaskara ay nagbanta na sasaktan si Akira kaya napilitan si Natsu na umatras. Nakiusap si Natsu sa pinuno na palayain ang kanyang pamilya, ngunit malamig na tumugon ng pinuno sa pamamagitan ng pagwakas sa buhay ng kanyang asawa at anak sa harapan niya mismo. Pagkatapos nito ay sumumpa si Natsu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya naipaghihiganti ang kanilang pagkamatay. Nakalulungkot dahil naputol ang kanyang pagsasalita nang siya ay barilin sa ulo ng mga lalaking nakamaskara. Matapos ang kalunos-lunos na insidente, ang balita ay minanipula ng grupo ng mafia at ipinalabas na si Akira at Nami ay pinatay ni Natsu bago niya tuluyang binawian ang kanyang buhay. Makalipas ang 12 taon ay buhay pa si Natsu kahit na paralisado siya dahil sa pinsala sa ugat dahil sa pagbaril sa kanyang ulo, sinundo siya ni Jam na ngayon ay may isa ng katulong na nagngangalang Ricky. Samantala sa gusali ng alkalde, si Mayor Akashi ng Shinjo ay ini-interview ng mga mamamahayag tungkol sa kahangahangang pag-unlad ng lungsod. Sa loob lamang ng 12 taon, ang lungsod ng Shinjo ay naging maunlad na nalampasan pa nga ang iba pang malalaking lungsod sa Japan. Nakatanggap si Akashi ng papuri mula sa maraming partido ngunit mayroon pa ring mga nakakapansin na may kahina-hinala sa mabilis na pag-unlad na ginawa ng alkalde, kabilang ang isang mamamahayag na nagngangalang Jim. Tinanong ni Jim si Akashi tungkol sa mga mahiwagang kaso na madalas lumitaw, tulad ng lingguhan na pagkawala ng mga dalagita at pagkamatay ng mahalagang tao sa lungsod. Ang mga salarin ay hindi kailanman nahuli, at ang katotohanan ay nananatiling nakatago. Sa halip na magbigay ng mga sagot, iniwasan ni Akashi ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsasabi na ang lahat ay pinangangalagaan ng pulisya. Binalaan niya si Jim na ang lungsod ay may mga patakaran, at sino mang lumaban sa kanila ay parurusahan. Samantala, dinala ni Jam si Natsu sa isang apartment at inutusan si Ricky na alagaan siya. Isang gabi habang pabalik si Ricky mula sa paglalakad kasama si Natsu, may biglang umatake sa kanila at sinaksak ang braso ni Natsu. Isa pala ito sa mga tauhan ni Gato na minsang pinutol ni Natsu ang kamay. Nang makita ang paralisadong kondisyon ni Natsu, ang umatake ay nakaramdam ng pagsisisi at umalis nang hindi nagdulot ng karagdagang pinsala. Sa ibang lugar, hindi pa rin sumuko si Jim sa pagbunyag ng mga mahiwagang kaso sa Shinjo City. Binayaran niya si Ray na isang dating miyembro ng Yakuza ni Gato upang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang grupo ng mafia na pinaghihinalaang sangkot dito. Matapos makakuha ng impormasyon mula kay Ray ay lumitaw ang isang lalaking nakamaskara at hinabol si Jim sa kapinalo ng martilyo. Si Ray na nagtangkang tumakas,
ay pinigilan ng isa pang nakamaskara at pinilit na tapusin ang kanyang sariling buhay gamit ang baril. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag si Jam mula kay Ricky na ipinapaalam na naospital si Natsu matapos masaksak. Samantala, inaasikaso si Natsu sa ospital habang ang kanyang kwarto ay binabantayan ng 2 pulis. Hindi nagtagal ay lumapit ang kanilang superior na si Joe at sinabihan silang magpahinga muna. Pagkaalis ng 2 lalaki ay pumasok si Joe sa kwarto ni Natsu. Lumalabas na bahagi siya ng nakamaskara na grupo ng mafia na pumatay sa pamilya ni Natsu at nandoon siya para tapusin ito sa utos ng kanyang amo. Nilagyan ni Joe ng laso ng dextrose nito, ngunit nang kinuha niya ang kanyang telepono para kuhanan ng litrato ang ginagawa niya ay mahimalang tumayo si Natsu mula sa kama at sinubukan siyang atakihin. Ang kanyang pagkauhaw sa pagganti ay mahiwagang pinagaling ang kanyang paralisis. Sinubukan ni Natsu na patayin siya ngunit nagawa pa rin siyang madaig ni Joe, at nang bumalik ang 2 pulis at nahuli siya sa akto ay sinabi ni Joe na sinusubukan lang niyang tulungan ng pasyente na nahulog mula sa kama. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng isa sa mga pulis kaya pinatay siya ni Joe. Lumalabas na ang isang pulis ay kasangkot sa mga nakamaskara na mafia. Hindi inasahan ni Joe na si Natsu ay sasabak sa laban na ikinagulat ng grupo ng mafia. Nagawa niyang itapon ng isang pulis sa labas ng bintana at pinatay si Joe gamit ang bedsheet. Laking gulat ni Jam at Ricky nang makita nilang bumagsak ang pulis mula sa gusali at si Natsu ay naglalakad palabas ng ospital. Kumuha si Natsu ng isang siopaw at pagkatapos ay bigla niyang naisip ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak at himala na ganap siyang nakabawi mula sa kanyang paralisis. Ang mahiwagang siopaw. Sa ibang lugar ay may pabrika na pag-aari ng isa sa mga mafia na si Abat, ngunit hindi talaga ito isang lugar kung saan pinoproseso ang basura tulad ng sinasabi dito dahil lumalabas na gumagawa sila ng droga doon. Binabantayan ni Abat ang mga bagay-bagay nang tawagan niya ang isa pang mafia na si Miko na nagpapatakbo ng human trafficking ng mafia sa daungan. Binanggit niya kay Miko ang tungkol kay Natsu na gumaling mula sa pagiging paralisado. Pagkatapos ng pag-uusap ay sinabihan ni Miko si Jam na patayin si Natsu, ngunit si Jam na kaibigan ni Natsu ay may lihim na plano upang tulungan siyang gumanti sa mga nakamaskara na mafia. Di nagtagal pagkatapos ng kalunos-lunos na mga kaganapan, sina Jam at Ricky ay nagtungo sa pabrika ng pamamahala ng basura habang bitbit si Natsu sa isang body bag. Ang planong ito ay para maniwala si Abat na patay na si Natsu. Pagdating doon ay itinapon ng mga tauhan ni Abat ang katawan ni Natsu sa grinding machine na hindi alam kung ano ang mangyayari. Nang malapit ng magiling si Natsu, lumabas siya sa body bag at nagsimulang makipaglaban sa mga tauhan ni Abat. Si Abat na mabilis na nalaman ang walang ingat na aksyon ni Natsu ay agad na inutusan ng bantay ng gate na pigilan si Jam sa paglabas ng pabrika at hindi nagdalawang isip ang bantay na barilin sina Ricky at Jam. Nang lumapit ang isang bantay upang tingnan ang bangkay ni Jam, nadiskubre niya na nabuhay pa pala si Jam at sa isang mabilis na pagkilos ay pinatay ni Jam ang bantay. Samantala, si Natsu ay natigil sa isang matinding labanan sa 12-dosenang tauhan ni Abat. Gamit ang kanyang talino at mapagkakatiwalaang espada, maparaan niyang pinabagsak ang karamihan sa mga tauhan ni Abat. Nang hinanap ni Natsu si Abat ay nakita niya ito sa labas ng pabrika na may hawak na remote habang may isang masamang ngiti. Pinasabog ni Abat ang pabrika na umaasang mapapatay si Natsu ng tuluyan. Napakalakas ng pagsabog kaya nakuha nito ang atensyon ng mafia leader na nakamaskara. Noong una ay naniniwala si Abat na namatay si Natsu sa pagsabog gayunpaman, sa kanyang pagkabigla ay lumabas si Natsu mula sa malakas na pagsabog na may mga pinsala ngunit buhay na buhay. Si Abat na natatakot ay itinutok ang baril kay Natsu, ngunit sa sandaling yun ay nagpakita si Jam at binangga si Abat gamit ang kanyang kotse na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Si Jam sa isang sandali ng pagsisisi ay ipinagtapat na ipinaalam niya sa nakamaskara na pinuno ng mafia ang tungkol sa plano ni Natsu noon na magretiro. Humingi siya ng tawad ngunit napuno ng galit si Natsu at hindi siya mapapatawad kaya walang pag-aalinlangan na pinatay niya si Jam. Pagkatapos ay ibinalik niya ang atensyon kay Abat at sinimulan niya siyang pahirapan ng walang awa. Sa oras na yun ay biglang tumunog ang cellphone ni Abat. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang pinuno na nagpahayag ng kanyang sarili bilang alkalde ng lungsod na si Akashi. Sa isang malamig na pag-uusap ay ipinahayag ni Akashi ang kanyang panghihinayang sa hindi pagpatay sa kanya. Ngunit nananatili siyang hindi natatakot sa kanya. Inihayag din ni Akashi ang nakakagulat na katotohanan, ang anak ni Natsu na si Nami ay buhay pa at nasa kanyang kustodiya. Nagbanta siyang papatayin siya kapag sinubukan na lumaban ni Natsu. Ang balitang ito ay nagpatigil kay Natsu ngunit ito rin ay muling nagpaninga sa kanyang nag-aalab na pagnanasang gumanti. Dahil sa pahayag na ito,
Hinayaan ni Natsu si Abat na mamatay ng mabagal at masakit na kamatayan. Malaki na si Nami at isa ng high school, lumalabas na kasama niya si Miko mula nang kunin siya kay Natsu 12 taon na ang nakakaraan at nakumbinsi niya ito na siya ang kanyang ama. Nakatanggap si Miko ng tawag mula kay Akashi na nagsabi sa kanya na nalaman ni Natsu na buhay pa si Nami, kaya binalaan siya ni Akashi na mag-ingat. Samantala pinuntahan ni Natsu ang kanyang dating impormante na si Tinyo na isang dating pulis, upang makakuha ng impormasyon sa nakamaskara na mafia. Dahil may utang si Tinyo kay Natsu, tinulungan niya ito at ibinigay pa sa kanya ang mga address ng mga miyembro ng mafia. Ipinakita rin ni Tinyo kay Natsu ang video ng mafia kung saan pinatay ang may-ari ng security company ng Shinjo City na pagmamay-ari na ngayon ni Miko. Sinabi ni Tinyo na walang nagtangka na lumaban sa mafia mula nang kunin nila ang malalaking kumpanya at maging ang departamento ng pulisya. At nang malaman ni Natsu na si Miko ay nasa opisina ng security company ay agad siyang pumunta doon. Pagdating niya doon ay sinimulan niyang patumbahin ng ilan sa mga tauhan ni Miko, pagkatapos ay pumasok siya sa silid ni Nami ngunit narinig siya nitong paparating kaya mabilis siyang nagtago dahil hindi niya alam na ang dumating ay ang kanyang tunay na ama. Doon ay nakita niya ang ilang litrato ni Nami at Miko, at sa parehong oras ay biglang sumulpot si Miko. Pero nang makita niya si Nami, sinubukan niyang umarte na parang hindi niya kilala si Natsu at itinago ang kanyang baril. Nauwi sa away sina Natsu at Miko, at sa gitna nito ay binaril ni Nami si Natsu gamit ang kanyang palaso. Sa wakas ay nakitang muli ni Natsu ang kanyang anak pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiwalay, pero nagalit talaga siya nang tawagin ni Nami si Miko na ama. Pagkatapos ay sadyang inihulog ni Miko sa bintana si Natsu, ngunit sa kabutihang palad ay naroon si Tinyo upang iligtas siya. Ilang sandali pa ay inaasikaso na ni Tinyo ang mga sugat ni Natsu, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Akashi na nagsasabi sa kanya na huwag makisali. Sinabi rin ni Akashi na nasa panganib si Nami at dinadala sa kanyang kampo. Hindi nag-aksaya ng oras si Natsu at nagtungo upang iligtas si Nami, ngunit bago ito ay tumigil muna siya sa kanyang lihim na pagawaan upang kunin ang kanyang sandata at pagkatapos ay mabilis na pinaandar ang kanyang lumang sasakyan. Nang makarating si Natsu sa kinaroroonan ni Akashi ay agad niyang hinarap ang mga tauhan ni Akashi na isa-isa silang pinatay. Di nagtagal ay nakaharap niya si Miko at nagsimula ang matinding laban. Sa laban ay biglang naalala ni Natsu na si Miko ang pumatay sa kanyang asawa, dahil dito ay lalo pang naging determinado si Natsu na matalo siya. Pagkalipas ng ilang minuto sa wakas si Natsu ay nanalo sa laban. Pagkatapos nito ay umakyat siya sa itaas upang makita si Akashi, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, isa sa mafia na nakasuot ng pulang maskara ang nagpabagsak sa kanya mula sa likuran. Nagising si Natsu na nasa harapan na niya si Akashi, sinabi ni Akashi sa kanya ang tungkol sa Diablo na nagpapakita tuwing 55 taon sa Shinjo City. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay isang gawa-gawa lamang, si Akashi ay kumbinsido na ang Diablo ay totoo at ang kanyang misyon ay upang alisin ito. Naghinala siya noong una kay Natsu na siya ang bagong demonyo sa kwento, ngunit nang makita niya kung gaano kadali na nahuli si Natsu, naisip niya na siya ay isang tao lamang. Nang papatayin na ni Akashi si Nami gamit ang kanyang espada, nagpakita si Tinyo na nagpapaputok sa lahat ng direksyon. Tumakbo si Nami patungo kay Tinyo, at muling bumangon si Natsu para labanan ang lalaking nakapulang maskara na nagngangalang Raven. Magaling makipaglaban si Raven, pero sa huli ay napatay siya ni Natsu. Matapos makita si Raven na pinatay, naalala ni Akashi ang kanilang pagkabata. Kambal pala talaga silang magkapatid mula sa iisang martial arts school at nangako na laging magkatabi. Pagkatapos, isang gabi, pareho silang gumawa ng kabaliwan at pinatay ang sarili nilang guro. Pagbalik sa kasalukuyan, ang dalawa ay nagsimulang maglaban, ngunit dahil sugatan si Natsu ay madali siyang natalo ni Akashi at naputol pa niya ang isang braso nito. Kahit na medyo malungkot ang mga pangyayari, hindi sumuko si Natsu. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at nagawa niyang matalo si Akashi. Doon napagtanto ni Akashi na si Natsu ang bagong demonyong Shinjo na nangingibabaw. Matapos mawala si Akashi, bumalik si Nami para makita ang kanyang tunay na ama na sa wakas ay muling nagkita ang mag-ama. Sa gitna ng kanilang pagkikita ay biglang dumating si Miko na buhay pa pala, pero bago pa siya makalapit kay Nami ay napatay siya ni Natsu. Sa huli ay gumaan ang pakiramdam ni Natsu dahil napatay niya ang lahat ng nakamaskara na miyembro ng mafia at nagawa niyang maipaghiganti ang kanyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, namatay siya sa bisig ng kanyang anak dahil sa sobrang dami ng dugong nawala sa kanya. Samantala, pagkatapos ng matinding labanan, nang dumating ang isang manggagamot at kinuha ang katawan ni Raven, nabunyag na talagang buhay pa ito.
Sa madaling salita, makalipas ang 1 taon si Raven na nabubuhay pa ay pumalit bilang alkalde. Pagkatapos isang araw, habang gumagawa siya ng isang ritual na sayaw, nagawa siyang patayin ni Nami. At ngayon, si Nami ang kinuha bilang pinakamahigpit na hitman sa Japan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!